Nako, narinig naman na ba nyo? O nabalitaan na ba ninyo yung magkasalungat na? Nakakabungguan talaga, ano? Talagang matatawa ka na lang eh. Ang tinutukoy ko po, pareho pa namang abogado. Okay? Si Attorney Vic Rodriguez, dating Executive Secretary ni Pangulong Marcos, at saka ho si Attorney Glenn Chong. Si Glenn Chong, dating ano yan eh, dating congressman yata ng biliran yan. Kasi po, kinontra at sinabi ni Attorney Vic Rodriguez na walang problema dun sa 2022 national election. Walang dayaan, hindi ginamit ng Smartmatic. Dahil alam niya yon noong mga panahon yon, dahil siya ay kasama pa ni Pangulong Marcos at naging Executive Secretary nga. Siya nga yung spokesperson na rin eh, ng kampanya noong panahon yon. Kaya alam ni Attorney Vic ang totoo. Malinis ang eleksyon noong 2022. Yan ang kanyang sinasabi. At alam daw ni Attorney Glenn Chong at siya nandoon na maayos yung eleksyon. Yan po yung pagpapatunay at sinasabi ngayon na taliwas at malayo sa paulit-ulit na sinasabi ni Attorney Glenn Chong na meron daw dayaan at kinausap daw ang Smartmatic ng pabor daw sa pagkandidato ni noon ay BBM, ngayon President BBM. O, kita nyo? Yan, pareho sila ngayon na nasa hanay na ng oposisyon. Pareho silang identify na sa Duterte camp, pero magkasalungat. So, saan tayo ngayon maniniwala? Siyempre, kay Attorney Vic Rodriguez dahil siya yung kasama ng mga panahong yon na nagsasabing malinis ang eleksyon. Pasintabi na dito kay Glenn Chong mula nang ito'y matalo sa kanyang pagkandidato sa biliran, ilang dekada na po ang nakakaraan, marami na itong akusasyon, marami na itong paratang sa COMELEC, marami ng batikos ito sa COMELEC, from local to national election na di umano'y may dayaan, wala namang napatunayan. Wala. Kahit yung dating administrasyon, ang mga nakarang administrasyon, panahon ni Gloria ba, panahon ni Aquino, panahon ni Duterte, wala siyang napatunayan na may maduming eleksyon sa bansa. Kahit yung kanyang local na posisyong kung saan natalo siya sa biliran, hindi rin niya napatunayan. At ngayon sa national, nitong 2022, yan din ang sinasabi. Pero noong eleksyon, kasama siya ng mga Marcos. Kasama niya sa kampanya. Pero nung matapos ang eleksyon at hindi siya nabigyan ng posisyon, ito na yung kanya sinasabi. May madumi raw ang nakarang eleksyon. Yan na kanya lagi sinasabi. Ni Attorney Glenn Chong yan. Okay? Ngayon, kinontra na ni Attorney Vic Rodriguez, ay di nagkasabog-sabog na sila. Kaya malinaw na talagang puro lang ho paninira at walang matibay na mga basihan. Nanghihikayat lang sila na magalit ang taong bayan laban sa ating administrasyon para kanilang ipalit ang gusto nilang maging pangulo na wala sa lugar. Yan ang lagi nating sapantaha at opinion. Okay? Any comment? Malaya po kayo. Pangalawa, eto, iba na naman ito. Talaga naman, oh. Talagang hindi nawawala sa kailang grupo eh. Si Robin Padilla, Senador Padilla, naninindigan tama ang balikatan exercise. Sang-ayon siya sa balikatan exercise. Pero ayaw ito ng mga pro-Duterte. Ayaw ito ng anti-Marcos ang balikatan. Tinatakot nga nila na baka daw magkaroon ng gera at girahin ang Pilipinas, wala daw tayong laban. Pinapalabas ng mga Duterte camp, delikado itong balikatang ito, delikado yung ginagawa natin sa West Philippine Sea. Pero sa si Robin Padilla, na-identify sa kailang grupo, ang sinasabi niya, okay lang ang balikatan. Makakatulong pa nga daw yan sa ating military. At naipapakita sa buong mundo na meron tayong pakikiisa sa pagsasanay ng ating militar. O diba, taliwas na naman. Kontrahan na naman sila. Yan ang buhay nila. Kaya yung kanilang mga taga-suporta, hirap na din silang magpaliwanag. Namimirsonan na nila kasi wala ng materyales. Namimirsonan na lang sila dahil nagkakawindang-windang sila. Kasi ang katotohanan, kailanman hindi pwedeng pagtakpan. Lalo na ngayon, ang mga Pilipino ay matatalino na. Kayo na mga viewers, followers,
ng Mike Abe Opinions at MA Pinoy TV at yung ibang mga vlogger na naniniwala sa magandang ginagawa ng ating gobyerno at naninindigan sa ating bansa dahil tayo Pilipino, malakas ang dating. Kasi ang mga followers, viewers naniniwala sa katahimikan, kaunlaran, hindi sa paninira sa mga personal and political interest lang. Ayun. Any comment? Malaya po kayo. Ito naman yung medyo malungkot. Naintindihan ko talaga sila. Napakahirap na sitwasyon. PNP, Philippine National Police at NBI hirap nang magpaliwanag sa bayan, taong bayan kung ano ang kanilang kayang gawin at nagagawa sa paghahanap naman kay Kibuloy, kay Bantag at iba pa. May mga warrant of arrest, may mga court order para sila'y arestuhin. Talagang ito siguro ang dapat na magkaroon ng malawakang retraining, orientation sa ating mga law enforcement agency kung paano ipatupad ng mabilis ang mga court order. Kasi ang court order bahagi ng rule of law at due process. Kung doon pa lang sa pag-iimbita, pag-aresto, hirap na ang ating mga otoridad. Nasaan ang katarungan? Di ba? Huwag nating kalimutan ang akusado at nag-aakusa, lahat sila'y naghahanap ng katarungan. Kaya pag nasa korte na, or dapat masunod ang mga court order. Ang problema, hirap nga ang pulis at NBI na ipatupad ang mga warrant of arrest na yan ay court order. Yun po yung hirap nilang maipaliwanag. Kaya sana unawain pa rin po ninyo. Dahil napakahirap yatang hanapin talaga yung nagpapakilalang may impluensyang tao at may yaman tao. Kung ito'y pangkaraniwang mamamayan, driver, vendor, magsasaka, driver, or yung labor group, madaling hulihin yan eh. Tambay sa kanton, napakadali ng hulihin, 24 hours, 3 days lang, tapos na. Kasi walang nagpuproteksyon sa kanila. Yun yung mabigat. Hindi katulad ng mga may influensya, may organization, may pera, baka nagagamit nila yung mga ganong sitwasyon. Pero challenge ito sa mga otoridad. Naintindihan pa rin kayo, huwag kayo masyadong magpanik, PNP at NBI. Trabahuin ninyo, gawin yung trabaho nyo, suportado kayo ng taong bayan. Lalo pa naman ngayon, sa mga warrant of arrest na ganyan, meron ng citizens arrest. May karapatan ng sibilyang mag-aresto. Baka maunahan kayo. Ako naniniwala ako, maraming sibilyan ang interesado na hulihin yung may mga warrant of arrest sa pagmamalasakit, pagmamahal sa ating gobyerno at pagsunod sa rule of law. Ayun lang po yun. Kaya, sige PNP at NBI, huwag kayong mapikon. Trabaho nyo yan eh. Gawin lang ninyo ang trabaho nyo. At ipakita ninyo na everyday may development. Kung ano ang inyong dapat gawin. Yung operational matter, ayaw ko nang talakayin. Trabaho na ninyo yan. Bawal yan kasi alam ko yung limitasyon ko bilang media, bilang social media, sa paghahatid ng balita. Yung operational matter, kung anong strategy nyo, anong plano nyo, hindi ko pwedeng banggitin. Good luck. Magtatagumpay kayo. Tsaga-tsaga lang. Double time.